Ako po si Ismael, tubong matatagpuan sa isang liblib na probinsya sa bahagi ng Luzon. At ngayon ko lang po nagawang sabihin ng buo ang kwentong hindi ko nakalilimutan. At hanggang ngayon, kahit tumanda na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang pangalan ng apat na taong naloko at natakot hanggang buto dahil sila ang naging bahagi ng isang gabi ng kababalaghan na sumira sa katahimikan ng aming baryo. Ang apat na taong iyon ay sina Dina, Milbert, Luis at Sandy. At ang lahat ng ito ay nagsimula noong 1983 sa baryo naming halos hindi madaanan dahil sa sira-sirang kalsada at makakapal na puno sa gilid ng daan. Doon halos walang ilaw ang mga bahay, gasera lang. Ang tanging tsismis na umuukot-ukot sa mga tao ay tungkol sa isang matandang lalaki, isang mambabarang na nakatira sa pinakadulong kubo ng baryo. Tahimik siyang tao, hindi nakikihalubilo, pero may usap-usapan na kaya raw niyang magpalakad ng insekto sa loob ng katawan ng kahit sino. At higit sa lahat, galit na galit daw ito sa mga kurakot na opisyal. Pero noong tsismis lang, hanggang sa nakita namin mismo kung ano ang kaya niyang gawin. Nang gabing yon, ako at si Dina, si Milbert, si Luis at Sandy ay magkakasamang umuuwi mula sa munting kapihan sa may palengke. Madilim ang paligid, hating gabi na, tanging liwanag ng buwan at gasera sa ilang bahay ang nagbibigay ng konting ilaw. Tahimik ang lugar, maliban sa huni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin. Habang naglalakad, narinig namin si Luis na bumuntong hininga. "Narinig niyo na ba? May isa na namang patay, opisyal daw mula sa munisipyo." Napahinto si Dina. "Ano? Wala ka pong sinasabi kanina . Kailan nangyari?" "Kaninang hapon lang, bigla raw nangisay tapos puro insekto ang lumabas sa bibig. Grabe daw, Dina. Sabi ni Mang Rogelio, kahit siya nasuka sa nakita." Nagkatinginan kaming lima. Hindi bago ang biglaang pagkamatay sa lugar namin. Pero iba to. May dumadaloy na takot sa boses ni Luis noon. "Pinagtripan na naman ng mambabarang ganon?" Umiling si Milbert. "Hindi trip-trip lang yun. Lahat ng namamatay sa ganoon puro opisyal, puro katiwalaan ng kaso." Napatahimik kami. Ako ang unang nagsalita. "Tingin niyo totoo ba talaga yung sinasabi nila na kaya niyang paputukin ang bituka ng tao gamit ang mga insekto?" "Ismael, hindi tayo inisente sa barang. Hindi na bago yan dito sa atin." At doon nagsimulang bumigat ang hangin sa paligid. Pagdating namin sa harap ng maliit na tulay papunta sa looban, nakita namin ng isang anino sa di kalayuan. Nakatayo sa gitna ng daan, hindi gumagalaw. Napahinto kami noon. "Hoy, tao ba yun?" sabi ni Sandy. "Mukhang tao nga, pero bakit hindi gumagalaw?" sabi ni Milbert. Nang lumapit pa kami ng kaunti, nakita namin ang mahabang buhok, nakabarong na luma at bitbit ang maliit na supot na itim. Hindi namin agad pinansin pero naramdaman naming lahat na may hindi tama. Nang makalapit kami ng 10 metro, bigla siyang nagsalita ng hindi tumitingin. "May isa na namang kurakot na babagsak ngayong gabi," sabi nito. Nanlamig ang batok ko. Parang nagdikit-dikit ang dugo ko sa ugat. Nagkatinginan kami. Walang kumikibo. Unti-unti siyang tumingala at doon namin nakita ang mapupulang mga mata. Halos parang nagliliwanag sa dilima. "Hindi dapat mabuhay ang mga gahaman. Lahat sila magbabayad." At bago pa kami makagalaw, hinugot niya mula sa bulsa ang isang maliit na garapon na may gumagalaw ng mga ipis, langaw at uod. Pinisil niya ito ng mariin at ang garapon ay biglang nawala na parang usok.
Sabay bumulong siya ng mga salitang hindi namin maintindihan. Pagkatapos, lumingon siya sa direksyon ng munisipyo at tumawa ng mahina. Isang tawang hindi namin makalimutan na hindi ito tunog tao. Tapos naglaho siya sa hangin. Parang hindi siya talaga dumaan sa dadaanan namin. Napatakbo kami pabalik ng baryo. Kinabukasan, nagkumpulan ang mga tao sa palengke. Siksikan, may umiiyak, may sumuka, may nakatakip ng panyo sa ilong. Lumapit kami ni Dina para tignan ang nangyari. Nakita namin si Kapitan Ramon na nakabulagta sa sahig, nakalabas ang dila, at may gumagapang na mga ipis mula sa bibig at ilong niya. Napasigaw naman si Dina. "Diyos ko, siya na naman!" Dumating si Mang Rogelio, tumatakbo. "Sinasabi ko na nga ba, isa na naman to. Ito na ang ika-6 na opisyal." Tumabi sa akin si Luis, nanginginig. "Ismael, ito ba yung sinasabi ng mambabarang kagabi? Yung sinabi niya na siya ang pumatay dito?" Tahimik na tahimik ang buong palengke. Wala ni isang nagsasalita. Tanging tunog ng mga ipis na gumagapang ang naririnig. At doon namin napagtanto, hindi ito basta kwento, hindi ito biro, at hindi rin ito gawa-gawa ng matatanda. May mambabarang nga sa baryo, at pumipili siya ng kanyang pupuntiryahin, mga kurakot sa gobyerno. Kinahapunan, nagtipon kami sa bahay ni Dina upang pag-usapan ang nakita namin. Si Dina ang unang nagsalita. "Hindi ako mapakali. Bakit tayo ang pinakitaan niya kagabi? Bakit tayo ang nakasaksi sa ginawa niya?" Sumagot si Milbert. Naglalakad paikot sa sala. "Hindi lang basta pakita. Parang pinapakita niya sa atin kung ano ang ginagawa niya," sabi niya. "O baka bilang babala," sabi ni Sandy. Napatigil kami lahat. "Babala? Para saan?" Tumingin si Sandy sa amin, mabigat ang boses. Kung pinapaalam niya na kaya niyang gawin yun kahit kanino, kahit hindi opisyal, kahit ordinaryong tao. Hindi kami nakapagsalita, pero ang pinakamalaking tanong ay, bakit kami ang nakaengkwentro niya? Kung babala yun, ibig sabihin may susunod pa siyang papatayin. Hindi kumibo si Dina, Milbert, Luis at Sandy. Tahimik ang sala. Tanging kaluskos ng kawayan sa dingding kapag hinahampas ng hangin ang naririnig namin. Para bang kahit hangin may kasama ng takot. Umupo si Dina sa sahig, hawak ang ulo. "Alam na natin ang layunin, pumatay ng kurakot. Pero bakit kailangan pa tayong ipakita niya kagabi?" Umiling si Milbert, nakasandal sa poste. "Hindi ko alam, pero may pakiramdam ako may koneksyon ng mga pamilya natin sa mga nagaganap. Hindi kaya may mga tinatago sina tatay at mga kapitan noon?" Nagtama ang tingin namin ni Sandy. "Milbert, hindi porkit may namamatay sa munisipyo kasalanan ng mga magulang natin." Napakamot si Milbert ng ulo. Pero hindi siya tumigil. "Hindi ko sinasabing kasalanan. Sinasabi ko lang, baka may alam sila. Sila ang matatanda noon. Sila ang nagpapatayo ng barangay hall. Sila ang unang nakipagkita sa mga opisyal noong 60s. Huminga ng malalim si Dina. "Kung ganon, kailangan natin kausapin sila." Tinignan ko sila isa-isa. "Pwede, pero hindi ngayon. Hating gabi na. At ayoko nang lumabas pag ganitong oras." Tumango si Sandy. "Oo, lalo na ngayon. Baka naroon na naman siya sa may daan. Ayoko nang makita ulit yung mata niyang pula." Pagkaumaga, nagkita-kita kami sa may plaza. Hindi namin binanggit kanina sa mga matatanda ang nakita namin. Takot kaming hindi kami paniwalaan o baka mapagalitan pa dahil nakikialam. Pero hindi na namin kailangan magsabi. Pagdating namin sa plaza, nag-usap-usap na ang matatanda. Parang may malalim na pinagtatalunan.
Tumulak si Luis para makinig. Bakit parang ang gulo rito? Ano na naman to? May babaeng umiiyak naman. May dalawang lalaking tila nakikipagtalo at sa gitna nila nakatayo si Aling Tansing, ang pinakamatanda sa baryo. Nilapitan namin sila. Nay Tansing, ano pong nagaganap? Sabi ni Dina. Lumingon si Aling Tansing, namumula ang mata sa luha. Mga anak, may isa na namang nawawala pero hindi opisyal. Ordinaryong tao lang, si Ilyas. Nagkatinginan kami. Si Ilyas? Yung nagkakarpintero? Oo, may chismis. May kinalaman siya sa pondo ng munisipyo. Driver daw siya ng isa sa mga pinatay nung isang buwan. Baka kasama rin siya sa pagbulsa. Napakurap kami. Hindi na lang pala opisyal. May ordinaryong tao na rin nadadawit. Aling Tansing, may nakakita po ba sa kanya kagabi? Umiling si Aling Tansing. Pero may narinig kaming ihak. Galing siya may kakahuyan bandang 2:00. May nakita rin daw ng mga higad sa pintuan ng bahay nila. At doon ko naramdaman ang pagkabuga ng dibdib namin. Isa sa mga insekto ang higad sa garapon ng mambabarang kagabi. Hindi kami mapakali, kaya napagpasyahan naming pumunta sa bahay ni Mang Ilyas. Nasa gilid ito ng isang masukal na lugar. May damo hanggang tuhod at luma ang bubong na halos butas-butas. Tahimik ang paligid pero may mabigat na pakiramdam. Sumilip si Milbert sa bintana. Walang tao, pero may amoy parang nabubulok. Nilapit ni Dina ang sarili sa pintuan. Huwag mong buksan agad, baka may alam mo na. Pero bago pa siya matapos, may narinig kaming lagitik mula sa loob. Parang gumagapang na malaki. Kumabog ang dibdib ko. Narinig niyo yun? Tumango si Sandy. Parang ipis na sobrang laki. Humugot si Luis ng kahoy na nakatukod sa bakod. Teka, bubuksan ko. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto. Pagbukas ng kaunti, lumabas sa siwang ang isang makapal na alon ng mabahong hangin. Amoy patay, amoy nabubulok. Pagkaawang ng pintuan pa lang, may gumapang ng itim sa sahig. Mga ipis. Ang dami-dami. Napatras si Dina. Pagbukas pa ng kaunti, may humulog na parang basang tela. Pero hindi siya tela, kundi buhok, mahaba, itim at nakabalot sa kung anong laman. Sumigaw si Sandy. Tumingin kami sa loob. At sa sahig, sa gitna ng maraming langaw at ipis, nakahandusay si Ilyas. Nakabaluktot at gumagalaw ang tiyan niya na parang may gumagapang sa loob. At bago kami makapag-react, bumuka ang bibig niya at lumabas ang isang makapal na bungkus ng higad. Buhay, gumagapang, papalabas. Napatumba si Dina sa takot. Pagkatapos naming tumakbo palayo sa bahay, hingal na hingal kaming nagtipon sa ilalim ng puno ng plaza. Nanginginig pa rin si Dina. Si Sandy yakap ang sarili. Si Luis nakasandal sa poste, hinihimas ang dibdib. Huminga ng malalim si Milbert, parang may bigat na gustong ilabas. Hindi na to pwedeng baliwalain, lalo bago natin makita yun. Ano bang iniisip mo? Lumapit si Milbert, seryoso ang tingin. Yung mambabarang hindi siya basta-basta gumagalaw ng walang dahilan. Malamang may listahan siya at malamang konektado tayo sa mga taong yun. Nagkatinginan kami matapos sabihin ni Milbert ang huling linya niya. Para bang may mabigat na lumulubog sa sikmura naming 5. Tahimik ang paligid kahit ang mga dumaraan sa plaza ay nakatingin sa amin na parang may hindi sila alam na alam naming lahat. Una akong nagsalita. Milbert, anong ibig mong sabihin na konektado tayo? Huminga siya ng malalim. Halatang may kinikimkim na matagal na niyang gustong ilabas. Kahapon pa ako naghihinala. Kanina lang bago tayo pumunta sa bahay ni Ilyas, may narinig ako kinatatay.
Hindi nila alam na nakikinig ako. Pinag-uusapan nila yung unang pinatay ng mambabarang, yung dating treasurer. Umusog si Dina. Naningkit ang mata. Ano? Anong tungkol sa kanya? Tumingin si Milbert sa amin isa-isa. Sabi ni tatay noong 1968 nagkaroon ng malaking anomalya sa proyekto sa baryo. Hindi alam ng lahat pero nagbulsa daw sila ng malaking halaga. Yung mayor noon, yung sekretary niya at ilang barangay official. Napalunok kami. Buti hindi kami nagsalita dahil parang bawat hininga namin na may kasamang kaba. At ang pinakamasama, kabilang daw doon ang lolo ko at lolo mo Ismail. Parang may sumampal sa akin. Napalingon ako kina Dina, kay Luis, kay Sandy. Lahat sila natigilan. Sigurado ka ba sa narinig mo? Tumango si Milbert nang walang pag-aalinlangan. Oo, hindi lang yun. Ang mambabarang daw, yung nakita natin, dating residente ng baryo. Nabiktima siya ng anomalya. Namatayan daw siya ng anak kasi hindi natuloy ang health center na dapat ipatayo gamit yung pondo. Nag-iba ang hinga ni Sandy. Parang biglang nanikip ang dibdib. Kaya siya galit sa mga kurakot. Dahil sila ang dahilan kung bakit namatay ang anak niya. Napaupo si Luis sa sementadong gilid ng plaza. At kaya siguro tayo ang pinakitaan niya kasi may dugo sa atin na dugo ng mga lolo natin. Baka akala niya alam natin ang kasalanan ng mga nuno natin. Hindi yun sinabi ni Luis nang may galit. Sinabi niya iyon na may takot. Takot na baka ang mambabarang ay hindi lang pumapatay, kundi humahanap ng mga tagapagmana ng kasalanan. Habang nag-uusap-usap kami, biglang umihip ang malamig na hangin mula sa direksyon ng kakahuyan. Pero hindi iyon basta malamig. May kakaiba sa haplos. Para bang may dumadampi sa batok. Para bang may sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Napalingon si Dina at kinakabahan. Parang may nakatingin sa atin, sabi niya. Tumingin si Andy sa paligid. Teka, wala naman Pero hindi pa siya tapos. Nang biglang tumigil ang hangin, para bang may pumigil dito. Kasunod nun, may maririnig kaming mahina pero malinaw na paglagutok, parang tunog ng paa ng insekto na humahaplos sa kahoy. Paunti-unti papalapit. Tumayo si Luis, hawak ang kahoy na dala niya kahapon. Narinig niyo ba? May gumagalaw sa taas ng bubong. Itinaas namin ang tingin sa tagiliran ng bubong ng lumang multipurpose hall. May gumagapang na makapal na linya ng mga langgam. Pero ang mga ito hindi ordinaryong langgam. Malalaki, itim na kasing itim ng uling at dumadaloy sila pababa. Parang may sinusundan. Napaatras si Dina. Ismail, bakit parang papunta sa atin, Ismail? Sabi niya. Hindi kami nakagalaw hanggang sa may isang langgam, yung pinakamalaki ang humiwalay sa hanay. Tumigil ito sa mismong harapan namin at tumayo. Nakataas ang ulo na parang may ipinaparating. At doon namin narinig isang tinig na manipis, mahina, parang bulong na dumaan sa loob ng tenga. Sumabog ang kaba sa dibdib ko. Narinig niyo yun? Tumango si Sandy, nanginginig. Oo, yun yung boses ng matanda. Boses niya. Maya-maya pa, sabay-sabay na kumalat ang mga langgam sa lupa. Gumapang papalayo, parang walang nangyari. Pero hindi iyon ang pinakamalaking problema. Habang nakatayo kami, nakatulala sa lupa, lumapit si Dina sa akin at mahina ang sinabi niya. Ismail, nakasulat ang pangalan mo sa dingding ng bahay ni Elias. Napatigil akong parang nanlamig ang dugo. Anong pangalan? Buong buo, Ismail. Parang gasgas, parang kinayod ng matulis na bahagay. Napatitig sila sa akin. Si Luis, si Sandy, si Milbert. At sabay-sabay akong nakaramdam ng matinding kaba. Bakit pangalan ko? Bakit hindi sa kanila? Bakit ako? Yun ang mga katanungang pumapasok sa isip ko. Nang gabing yun hindi ako mapalagay.
Paulit-ulit sa isip ko yung sinabi ni Dina. Baka may gusto ang mambabarang. Baka ako ang kasunod. Baka may alam ang lolo ko na hindi niya sinasabi sa pamilya namin. Pero hindi ko alam kung ano. Kaya hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng mag-isa. Hindi alam ni Dina o Milbert. Hindi ko sinabi kay Luis o Sandy. Gusto ko lang malaman kung bakit pangalan ko ang nasa dingding ni Ilyas. Pero pagdating ko sa may kalsadang papunta sa kakahuyan, may nakatayo sa gitna ng daan. Yung matandang mambabarang. Nakatalikod. At bago pa ako makalapit, nagsalita siya ng hindi lumilingon. Ismael, alam mo na ang dahilan kung bakit ikaw ang nakita ko. Nangalog ang kamay ko. Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Dahan-dahan siyang humarap at ang mata niya pula na parang dugo sa ilalim ng buwan. Dahil ang kasalanan ng lolo mo ay mas mabigat kaysa sa inaakala mo. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang sabihin ng matandang mambabarang na mas mabigat pa ang kasalanan ng lolo ko. Pakiramdam ko lumamig ang hangin sa paligid kahit hindi naman umiihip. Para bang may nakadikit sa batok ko na malamig at malagkit na kamay. Humakbang siya papalapit, marahan pero mabigat ang bawat apak. Hindi ko maigalaw ang tuhod ko, parang may humahawak doon at pinako ako sa lupa. Hindi pera ang ninakaw ng lolo mo kundi buhay. Napasigaw ang puso ko pero hindi lumalabas sa bibig ko ang kahit anong salita. Parang pinutol ng takot ang dila ko. Hindi ko alam sinasabi mo. Bahagyang ngumiti ang mambabarang pero hindi iyon ngiti ng tao. Malamig, parang walang kaluluwa. Noong mga panahong yon, nang hindi tinuloy ang health center, hindi lang anak ko ang namatay. May sinadya pang itago. May pinalabas na aksidente, pero hindi aksidente ang nangyari. Lumapit pa siya ng isa pang hakbang. Amoy ko ang balat niya, amoy lupa, amoy mantsa ng lumang damo, amoy paso ng lampara. Ang lolo mo ang nag-utos na sunugin ang bahay na kinaroroonan ng asawa ko. Napakagat ako sa labi. Hindi ko alam kung sasagot ba ako o tatakbo. Hindi, imposible. Hindi ganun si lolo. Hindi sila ganun. Hindi niyo siya kilala. Iba ang taong kilala ng pamilya mo. Iba ang taong nakita namin. Tumigil siya sa harapan ko. Isang dipa ang layo. At mula sa bulsa ng kanyang lumang barong, hinugot niya ang isang piraso ng kahoy na may larawan na kinayod. Parang lumang anting-anting. Nang inabot niya iyon, hindi ko agad tinanggap. Pero iniangat niya iyon sa ilaw ng buwan at nanlaki ang mata ko. Mukha ko ang nakaukit. Ako na bata pa, mga 9 na taon siguro. Ang problema, hindi ako kilala ng matandang ito at malayo ang lungga niya sa baryo namin. Hindi niya dapat alam ang mukha ko noong maliit ako. Paano mo nakuha yan? Bakit kami mukha ko dyan? Humigpit ang hawak niya sa anting-anting na parang gusto niya itong ipitin sa palad. Dahil ikaw ang apo ng taong pumatay sa pamilya ko, ikaw ang natitirang dugong dapat sumagot. Parang may pumutok sa tenga ko. Pero wala akong kinalaman doon. Paano mo ko dadawit sa ginawa ng lolo ko? Hindi siya sumagot agad. Tumingala siya sa langit. Para bang may kausap na hindi ko pa nakikita. Dugo ay dugo. Utang ay utang. Hindi mo kailangan gumawa ng kasalanan para maging bahagi ng kabayaran. Anong kabayaran? Ang kasunod kong papatayin hindi opisyal. Hindi ko rakot. Sino naman? Ikaw, Ismael. Pero hindi pa ngayon. Dahil may isa pang bagay na dapat malaman ng mga kasama mo. Nang marinig ko ang mga kasama, bigla kong naalala si Dina, Milbert, Luis at Sandy. Hindi nila alam na lumabas akong mag-isa. Hindi nila alam na nakaharap ko ang mambabarang. Gusto kong tumakbo, gusto kong sumigaw pero bago ko nagawa ang kahit na ano, iniangat ng matanda ang 2 daliri sa hangin. Parang nagmamando sa kung anong nilalang ba.
ang hindi ko nakikita. May lumipad na insekto sa gilid ko, isang higad na may mahabang buntot. Lumapag sa balikat ko. Babalik ako bukas ng gabi. At kapag hindi kayo humarap sa akin, hindi lang ikaw ang magbabayad. Pag alis niya, doon lang gumalaw ang tuhod ko. Tumakbo ako pabalik sa baryo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta gusto kong makita ang mga kaibigan ko. Sa may gilid ng plaza, nadatnan ko ang apat. Lumapit ako. Naghihintay at namumutla sila. Humahangos ako. Halos mahulog sa pagtakbo. Ismael, saan ka galing? Bakit ang tagal mo? Hindi agad ako nakasagot. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanila. Nanginginig ang boses ko nagsalita. Kailangan natin mag-usap. Lahat tayo. Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Tumulo ang malamig na pawi sa sentido ko. Dahil sinabi niya na bukas ng gabi babalik siya. Para saan? Tumingin ako sa kanilang apat pagkatapos sinabi ko ang ayaw ko sanang sabihin. Para sa buhay ko. Biglang natahimik ang grupo. Parang sabay-sabay silang nilamon ng hangin. Si Sandy ang unang lumapit. Mahigpit ang hawak sa braso ko. Ismael, anong ibig mong sabihin? Sinong sinasabi niya? Paano kanya minanmanan? Kilala ka niya? Napuntahan ka niya sa bahay, sa eskwela? Sabi ni Milbert. Bakit ikaw? Hindi ba pwedeng mali siya ng tao? Sabi naman ni Luis. Hindi siya nagkakamali eh. Binanggit niya pati pangalan ng tatay ko. Pati yung nangyari noong 1 taon na tayo-tayo lang ang nakakalam. Basta hindi ko na alam. So anong plano? Hindi kita hayaang kunin nun. Hindi tayo papayag. Ayoko kayong madamay. Delikado to. Masyado nang huli. Nadamay na kami lahat. Simula nang may nakita tayo. Noong huling bagyo. Napatingin kami kay Sandy. Hindi namin inaasahan na babanggitin niya iyon. Sandy, huwag dito. Hindi natin pwedeng itago yun habang may nagbabantang mambabarang kay Ismael. Sige, pupuntahan natin yung lugar. Yung pinagtataguan natin nung araw na yon. Sabi ko naman, ngayon na ba? Ngayon na, bago pa mauna sa atin yung mambabarang. At sabay-sabay naming tumakbo palabas ng plaza, papunta sa masukal na damuhan sa likod ng baryo kung saan unang nagsimula ang hindi namin dapat nakita. Habang naglalakad kami palayo sa plaza, papasok sa makitid na daanan ng damuhan, unti-unting lumalalim ang katahimikan. Tanging tunog ng yabag at tampas ng damo sa binti ang naririnig. Hindi na kailangan ng salita, alam naming lahat na delikado ang pupuntahan namin. Pagdating namin sa likuran, bago sumapit sa ilog, huminto si Dina. Nakatingin siya sa gubat sa bandang kanan, parang may naalala. Dito nagsimula yun, di ba? Nang biglang umingay yung puno. Oo, kasi dito natin narinig yung parang iyak noong araw na yon. Nilapitan ako ni Luis, mahina ang boses pero diretso. Ismael, sigurado ka ba? Malapit na tayo sa mismong lugar. Napatingin ako sa madamong lupa sa unahan, sa direksyon ng maliit na gulod kung saan namin unang tinakbuhan noon. Hindi ko man sabihin ramdam nilang hindi ako sigurado, pero kailangan naming ituloy. Hindi tayo pwedeng umatras. Kung may koneksyon to sa mambabarang, kailangan natin makita kung ano yung iniwan natin. Nagpatuloy kami. Habang palalim ng palalim ang hakbang, napansin namin ng kakaibang anyo ng paligid. Parang mas madilim dito kaysa dati. Kahit tanghali pa lang, parang may nakalutang sa hangin na malamig na hininga. Sa wakas, narating namin ang maliit na kapatagan at sabay-sabay kaming napahinto. Nanduroon pa rin ang malaking tuod na pinagtaguan namin noon, pero hindi na siya mukhang tuyo. May kumikitab na itim sa ibabaw, parang makapal na dagta na dahan-dahang tumutulo. Ano yan? Parang dugo ba yan? Sabi ni Milbert. Lumapit ako ng dahan-dahan, parang hinihila ng kung ano ang aking katawan.
Habang papalapit, may napansin akong ibang bagay sa may lupa. Mga bakas ng paa. Malaki, malalim, at hindi pangkaraniwan ng hugis. Guys, teka, hindi yan ang akin ha. Hindi rin sa inyo. Kumapit si Dina sa braso ko. Ismael, huwag kang lalapit ng sobra. Baka nandito lang siya. Pero hindi ako tumigil. May nakaangat na bahagi ng lupa sa paanan ng tuod. Parang may hinukay tapos ibinalik. Mabagal kong inusisa ang dulo ng sanga. At nang umangat ang manipis na patong ng lupa, lumitaw ang isang bagay na hindi dapat nanduroon na. Isang kahoy na kahon na, maliit, kulay abo, may ukit ng mga simbolong hindi ko kilala. Ismael, buksan mo ba talaga yan? Sabi ni Luis. Hindi ako sumagot. Bumaba ako, kinuha ko ang kahon at iniangat. Pagkatapos pag-angat ko pa lang ng takip, biglang humuni mula sa loob ng gubat. Mahaba, mababa at parang boses na hindi dapat marinig ng tao. Napatras ang apat at nang tuluyang bumukas ang kahon, may manipis na usok na umahon. Kasabay nun may bumulong sa mismong likuran ko. Mahina, basag at kilalang kilala ko ang tono. Boses ng matanda. Parang may kumagat sa dibdib ko nang marinig ko ang boses. Napatingin kami lahat sa paligid. Kailangan na natin lumabas dito. Ngayon din. Hindi na tayo ligtas. Hindi pwede. Kung aalis tayo, baka kami nang susunod niyang hanapin. Kailangan nating harapin kung ano to. Wilbert, baka may panganib pa dyan. Hindi tayo handa. Wala tayong alam sa ginagawa niya. Napatingin ako sa apat. Alam kong tama si Luis sa sinabi niya. Pero may kung anong bumubulong sa utak ko. Hindi kami basta makakaalis ng buhay kung hindi namin susubukang malaman ang dahilan. Sige, pero hati tayo. Dalawa munang lalapit sa kahon. Dalawa naman ang magbabantay sa paligid. Tumango si Milbert at Dina. Si Sandy at Luis ay pumesto sa gilid, hawak ang mga sanga at bato na pwedeng pang depensa. Ano to? Parang may kumikilos sa loob. Huwag mong buksan ng sobra. Baka may mahi ka. Gamitin lang ang mata mo. Tignan kung ano yung nakatago. Sabi ni Milbert. Ito, para siyang... Hindi siyang figurin pero parang ginamit niya to na bantayan o kontrolin ang sino man. Biglang kumislap ang buwan sa ibabaw ng kapatagan at may naaninag kaming anino sa gilid ng mga puno. Isa, dalawang hakbang at nakita namin siya, ang mambabarang, nakatayo sa di kalayuan, nakatitig sa amin. Mata niya ay pula. Ang kamay niya, hawak pa rin ang maliit na supot na parang nabuo sa gabi. At napasigaw si Sandy ng, Diyos ko, nandun siya! Hindi tayo pwede magpakita ng takot. Dapat kalma lang. Ay naku, pero papaano? Nakita niya tayo, di ba? Kailangan natin gawin ng plano. Dapat malaman kung anong ibig niya sabihin sa may kahon na to. Baka yun ang sagot kung bakit siya bumabalik. Hawakan niyo ang kamay ng isa't isa. Huwag hayaang matakot. Dina, Wilbert, Luis, maghawak-hawak tayo. Bukas ng gabi, ikaw na ang susunod. Sabi ng mambabarang naman. Huminga kami ng malalim, hawak ang isa't isa habang tinitignan namin siya. Hindi makagalaw, hindi makasabi ng kahit ano. At doon unti-unti naming naramdaman, ang gabi ay nagiging mas mabigat. Parang bawat segundo ay tumitimbang sa dibdib namin. Maya-maya tumahimik ang paligid. Hindi tayo pwedeng manatili dito ng matagal. Baka may mangyari sa atin, sabi ni Luis. Tama siya, pero kailangan muna nating malaman kung anong ibig sabihin ng figurin at sa kahon. Sige, Wilbert, tulungan mo ko. Dina, bantayan mo ang paligid. Luis, manatili kayong handa sa gilid. Dinggin natin kung ano ang mensahe niya. Unti-unting inalis namin ang figurin mula sa kahon na. Tumigil ang hangin sa paligid. Parang tumigil din ang mundo para sa amin. Parang may nakasulat dito sa likod. Ano? Ano ang nakasulat? Hindi ko pa mabasa ng malinaw. Parang lumilipat-lipat ang letra eh.
Pula parang dugo. Dugo? Parang banta niya, ganon? Sabi naman ni Sandy. Biglang nagulat kami nang marinig ang galaw mula sa gilid. Ang mambabarang ay lumapit ng isa pang hakbang. Hindi pa rin kami inaabot pero ramdam namin ang malamig na aura niya. Huwag niyong galawin ng sobra. Ang nakalaan sa iyo, Ismael, ay hindi basta-basta matatapos. Ano bang ibig mo sabihin? Bakit siya? Bakit si Ismael? Luis, huwag kang magsalita ng malakas. Dapat natin malaman. Kailangan natin maunawaan kung anong ibig niyang ipahiwati sa figurina. Sabi ko naman. Baka may kinalaman yun sa nakaraan ng mga ninuno natin. Baka yun ang susi kung bakit siya sa'yo bumabalik, Ismael. Ang utang ng dugo ay hindi natatapos sa iisang henerasyon. Ang kasunod ay magbabayad. Napatingin kami sa isa't isa, halos walang makalunok sa takot. Ibig niyang sabihin na ako na ang susunod at hindi lang basta patay, kundi kaya mo kailangan malaman kung ano ang dapat gawin. Baka may paraan para hindi ka mapahamak. Singit ni Dina. Pero paano? Wala tayong alam kung paano siya mapipigilan. Kailangan nating alamin ang koneksyon sa lolo ni Ismael at sa mambabarang. Doon nakasalalay ang paraan. Bukas ng gabi, harapin mo ang nakalaan sa iyo. Huwag niyo akong subukan. Huwag niyong galawin ang iba pa. Sabi ng mambabarang. Tumayo siya at unti-unting nawala sa dilima. Parang hinubad ng hangin na. At doon nagsimula ang aming gabing puno ng paghahanda at takot. Alam naming hindi pa tapos ang sumpa ng mambabarang sa pamilya ni Ismael. Hindi kami nakatulog buong gabi. Ang figurin ni Ismael ay nasa gitna namin sa ilalim ng lampara sa bahay ni Dina. Tinitignan namin ang bawat linya at marka na parang may mensaheng hindi pa rin namin nauunawaan. Kailangan nating alamin ang kwento ng lolo ko. Sige, pero hindi natin pwedeng tanungin basta-basta. Kailangan natin maging maingat. Kung may alam sila, baka sabihin lang nila sa maling oras at mapansin siya. Tama, pero kailangan nating simulan. Hindi na pwedeng maghintay. Kinabukasan. Lolo, kailangan nating malaman ang lahat. Lumabas sa sala ang matandang si Lolo Tomas. Nakasandal sa tungkod. Nakangiti, pero may bigat sa mata. Alam ko kung bakit kayo nandito. Alam ko rin kung bakit hawak niyo ang figurin. Lolo, lahat po, kailangan po namin malaman. Noong bata pa ako, nangyari ang isang kasamaan sa baryo. May pamilyang mambabarang na nabiktima dahil sa mga opisyal ng munisipyo. At ang anak niya ay namatay dahil sa katiwalian ng amin. Noon ako ang pinilit na maitago ang katotohanan para sa katahimikan ng baryo. Ngunit ngayon, ang utang ng dugo ay bumabalik sa iyo, Ismael. Ano pong dapat kong gawin, Lolo? May paraan para hindi ka mapahamak, pero kailangan mong harapin siya ng harapan. Kailangan mong dalhin ang figurin at itapat sa lugar kung saan siya unang nagpakita sa iyo. Doon mo siya dapat kausapin at aminin ang mga kasalanan ng ating pamilya. Kaya mo ba, Ismael? Kailangan ko, hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat, para hindi na sila lumusot sa ibang inosente. Pagdating ng gabi, bumalik kami sa malawak na kapatagan sa gubat. Hawak ni Ismael ang figurina, nakatingin sa madilim na anino ng paligid. Dumating siya sa lugar kung saan unang nakita ang mambabarang at itinapat ang figurin sa lupa. Ismael, handa ka na ba? Oo, alam ko na ang lahat at handa na akong harapin ang kasalanan ng pamilya ko. Ang dugo ay utang, ngunit sa iyong tapang at pag-amin, pinapayagan kong matapos ang sumpa. Hindi na kita susundan. Napahinga kami ng malalim. Ramdam ang bigat sa paligid na unti-unting nawala. Ang figurin ay dahan-dahang naglaho, parang usok na hinipan ng hangin. Salamat! Salamat sa inyong lahat sa pagtulong sa pananatiling kasama ko. Lumipas ang ilang araw. Nagbalik kami sa baryo.
Alam namin na ang gabi ng takot at sumpa ay natapos na. Ang bawat isa sa amin ay may kaalaman at respeto sa lumang kasaysayan ng baryo at sa mga lihim ng nakaraan. At mula noon, si Ismael at ang kanyang mga kaibigan ay nagpatuloy sa buhay na may pag-iingat ngunit hindi na ginising ng mambabarang ang takot sa kanilang puso. Magandang araw. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang kwento na nangyari talaga sa amin dito sa aming baryo sa Hilagang Mindanao noong taong 1981. Siguro po maririnig nyo dito ang mga pangyayari na talagang nakakakilabot. Alam po ninyo si Kapitan Dumog, siya po yung kapitan ng aming barangay noon. Marami po sa amin ang bumabati ko sa kanya. Tinatawag siyang basagulerong takaw gulo kasi mahilig siyang makialam sa problema at di takot makipag-away. Pero sa kabila ng lahat, may busilak siyang puso. Siya po yung tipo ng tao na kapag may kapahamakan, unang lalapit at haharapin ang panganib. Nung gabing yun, kasabay po ni Kapitan Dumog sina Jan, Pedring, Andrea at Lumen. Nasa tabing ilog kami, nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng paminsang patrol sa baryo. Bigla naramdaman namin yung lamig ng hangin, parang may dumaan sa tabi namin. Si Kapitan Dumog ang unang nakapansin. Jan, Pedring, tahimik kayo. May nararamdaman akong mali eh. Wika niya habang nakatingin sa dilim. Ano po yun, Kap? Parang may boses ba sa ulap? Sagot ni Jan na halatang kinakabahan. Pero wala po yan, siguro po hangin lang. Dagdag ni Pedring pero kitang kita ang kaba sa kanyang muka. Hindi nagtagal, nakita namin ang anino sa gilid ng ilog. Mabilis siyang gumalaw at halos hindi namin maunawaan kung ano siya. Ngunit si Kapitan Dumog hindi natakot. Agad siyang tumayo, humarap sa naturang figura. Lumabas ka! Huwag mong guguluhin ang aming baryo! Sigaw ni Kapitan Dumog. At doon nagsimula ang gulo. Ang aswang ay nagpakita ng totoong anyo. Maliit, manipis, may malaking mata at mabilis na kumilos. Saka po namin naisip, ito na ang mga nilalang na kinatatakutan na ng mga matatanda sa baryo. Si Andrea at Lumen po ay sobrang natakot. Tumakbo sila papunta sa bahay ni Lumen, pero si Kapitan Dumog, Jan at Pedring ay nanatili. Alam ni Kapitan Dumog ang kailangan nilang gawin. Jan, Pedring, kunin niyo ang sigarilyo at asin. Andrea, Lumen, dumikit kayo sa akin. Huwag kayong lalapit sa ilog. Utos niya. Nang gabing yon, unang pagkakataon namin nakita si Kapitan Dumog na ginamit ang kanyang mga alam sa albularyo para harapin ang mga aswang. Hindi po siya nagdala ng baril o kutsilyo man lang. May mga ritual siya at mga bagay na tinatawag niyang anting-anting para depensahan ang sarili at ang baryo. Habang papalapit ang aswang, si Kapitan Dumog ay naglatag ng asin sa paligid ng isang punong kahoy. Binanggit niya ang mga salita sa lumang dila na hindi namin maintindihan, pero ramdam namin na may kapangyarihan ng ginagawa niya. Lumabas ka dyan, aswang! Sigaw niya at sabay niyang hinagis ang mga abo na may halong bawang. May isang aswang na naroon na biglang sumigaw at tumakbo palayo. Hindi na sila makakapasok dito. Pero maganda tayo. Marami pang darating. Sabi ni Kapitana. Sa gabing yun, natutunan naming lahat kung gaano katapang si Kapitan Dumog. Kahit maraming tao ang tinatawag siyang laging gulo ang hinahanap. Sa katotohanan, siya ang nagprotekta sa baryo laban sa mga nilalang na walang pakundangan sa buhay ng tao. Kinabukasan, nagising kami na parang wala pang nangyari, pero ramdam namin na may kakaibang nangyari sa baryo. Ang mga hayop sa paligid ay tahimik, halos walang huni, at ang hangin ay malamig kahit araw na. Si Kapitan Dumog ang unang lumabas ng bahay at tinignan ang paligid. Jan, Pedring, halika kayo dito. Tingnan natin kung may naiwan pa sa gubat kagabi. Utos niya.
Si John at Pidring ay sumunod habang hawak ang mga kahoy at ilang kagamitan na pandepensa. Si Andrea at Lumin ay nananatili sa bahay. Pero patuloy na nakatingin sa labas, halatang natatakot pa rin. Pagdating nila sa gilid ng gubat, nakita nila ang mga bakas ng paa. Hindi ordinaryo, parang mga paa ng tao pero mas mahaba at mas manipis. Kap, ang mga bakas na to, hindi po yan normal sabi ni Jana. Alam ko, ito yung mga bakas ng aswang. Siguraduhin natin na walang makakalusot sa baryo. Sagot ni Kapitan Dumog habang naglatag ng asin sa paligid ng mga bakas. Biglang may narinig naman silang pag-ungol mula sa malayo. Ang mga tinig ay parang halakhak pero may kasamang ungol. Nakakatakot. Nandiyan sila. Huwag kayong lalapit sa gitna ng gubat. Sigaw ni Kapitan Dumog. Dali-dali silang umatras papunta sa kalapit na kalsada habang binagmamasdan ang dilim ng kagubatan. Ang ilan sa mga anino ay dahan-dahang lumalabas. Tila nakatanaw sa kanila pero hindi pa nagtangka na lumapit. Si Kapitan Dumog ay mabilis na kumilos. John, Pidring, kunin yung mga kahoy at salakayin natin sila bago sila makapasok sa baryo. Si Andrea at Lumin, sinabihan niya nga, ilapit niyo ang tubig at bawang sa pintuan. Kung may lalapit na aswang, pipigilan natin. Habang ginagawa nila yon, may isang malaking anino na biglang sumulpot mula sa likod ng puno. Malaki, matangkad, at mga mata ay kulay pula. Lumin, dumikit ka sa akin, sabi ni Andrea habang hinahawakan ng kamay ni Lumin. Kap, paano natin papatay ng mga ganoong kalaki? Tanong ni Jan na halatang kinakabahan. Hindi kailangang patayin ka agad. Depensa lang muna natin ang baryo. Kapag nasobrahan, gagamitin natin ang anting-anting. Sagot ni Kapitan Dumog. Hinagis niya ang asin sa hangin at may tunog na parang hiyaw ang tumama sa anino. Ang malaking nilalang ay umatras at sumunod pabalik sa kagubatan. Magtago muna tayo sa bahay at maganda sa gabi. Hindi pa sila tapos. Siguraduhin natin na walang makakalusot sa baryo natin. Nang gabing iyon, nagulat kami nang marinig ang malalakas na huni at ungol sa paligid. Si Kapitan Dumog ay, kahit pagod na, ay nananatiling gising. Tinitiyak na ligtas ang lahat sa bahay. Jan, Pidring, bantayan niyo ang paligid. Andrea, Lumen, huwag kayong lalabas. Kung may kumatok, huwag bubuksan. At doon po nagsimula ang gabing puno ng takot sa aming baryo. Habang ang dilim ay unti-unting bumabalot sa lahat. Habang papasok ang gabi, ramdam namin ang bigat sa hangin. Tahimik na tahimik ang baryo, pero alam namin na may nakamasid sa bawat sulok. Si Kapitan Dumog ay tumayo sa harap ng bahay ni Lumen. Sinisiguro na walang makakalapit. Jan, Pidring, abangan niyo ang kaliwa at kanan. Andrea, Lumen, ilagay ninyo ang bawang sa mga bintana at pinto. Huwag kayong lalapit sa labas. Utos niya. Si Jan at Pidring ay mabilis na naglatag ng kahoy at ilang pampatigil sa paligid. Ang mga mata nila ay nakatuon sa dilim, parang may inaabangan. Maya-maya biglang narinig nila nga may kaluskos mula sa likod sa may bandang baryo. Parang may gumagapang sa damuhan. Kap, nandyan na po sila, sabi ni Jan. Si Kapitan Dumog ay humarap sa direksyon ng tunog. Hawak ang kanyang maliit na anting-anting. Lumabas kayo! Hindi nyo dapat guluhin ang aming baryo! Sigaw niya. Mula sa dilim, 5 aswang ang unti-unting lumabas. May iba't ibang laki at anyo. Ang ilan ay tila tao pa sa simula, pero biglang nagbago. Mahaba ang kamay, matatalim ang kuko, at nagliliyab ang mga mata sa dilim. Si Pidring ay humigpit sa hawak na kahoy. Kap, paano tayo makakalaban sa ganyang dami? Tanong niya. Huwag kayong matakot. Sa bawat galaw nila, may paraan tayo para mapigilan sila. Sundin niyo ako. Sagot ni Kapitan Dumog. Agad niyang binuhos ang asin sa paligid
At habang ginagawa iyon, naramdaman ng mga aswang ang hadlang. Ang ilan sa kanila ay umatras, pero ang ilan ay sumugod, galit na galit. Si Andrea ay nagdala ng tubig na may bawang sa may pinto, at sabay silang nagtulungan ni Lumen para ipakita sa mga aswang na hindi sila madaling mabiktima. "Huwag kayong lalapit, may kapangyarihan ng barangay namin," sigaw ni Andrea, halatang nanginginig pero matapang sa kabila ng takot. Isa sa mga aswang ang nakalapit sa bakod. Si Kapitan Dumugay ay agad na naglatag ng pamunas ng bawang at asina sa harap nito. Ang aswang ay napahiya, umatras at napalayo sa tabi ng kagubatan. "John Pedring, tulungan niyo akong iligpit ang mga natirang aswang. Andrea, Lumen, huwag kayong lalabas kahit anong mangyari." Habang abala sa pagpigil sa aswang, naramdaman nila na may mas malaking panganib na paparating mula sa malalim na kagubatan. Ang hangin ay tila nagbago, may kakaibang amoy at tunog. Si Kapitan Dumug ay tumingin sa direksyon ng kagubatan at inalalayan ang kanyang mga kasama. "Handa na kayo, hindi ito matatapos ng madaling gabi. Kung may lalapit, ipakita natin sa kanila kung sino ang nagbabantay sa baryo," sabi ni Kapitan Dumug. At doon nagsimula ang mahabang gabing puno ng sigaw, ungol at tunog ng paglapag ng paa sa damuhan. Habang si Kapitan Dumug at ang kanyang mga kasama ay handang harapin ang bawat aswang na susubok lumapit sa baryo. Habang papalalim lalo ang gabi, naramdaman namin ang kakaibang lakas sa hangin. Ang mga aswang ay dahan-dahang lumalapit sa paligid ng baryo. Parang sinusubukan kung hanggang saan ang aming katapangan. Si Kapitan Dumug ay naglatag ng mas maraming asin sa paligid ng bahay ni Lumen at sa daanan patungo sa ilog. "John Pedring, bantayan ninyo ang bawat sulok. Andrea, Lumen, huwag kayong lalapit sa labas. Manatili kayo sa loob at ihanda ang tubig na may bawang." Maya-maya biglang may isang aswang na tumalon mula sa puno. Malaki, matangkad, at mukhang mas matanda kaysa sa iba. Si Kapitan Dumug ay agad na humarap sa kanya. "Lumabas ka! Hindi mo pwedeng guluhin ang baryo naming to," sigaw niya. Si John at Pedring ay mabilis na lumapit para suportahan si Kapitan Dumug. Humagi sila ng kahoy at tinutulungan siyang mapigilan ng aswang. "Kap, mabilis po ang galaw niya." "Huwag kang matakot. Sundin lang ang bawat galaw ko," sagot ng kapitana. Si Andrea at Lumen ay patuloy na nagbabantay sa bahay. Si Andrea ay naglatag ng bawang sa bintana, habang si Lumen ay patuloy na nag-aalaga ng apoy sa loob para hindi lumapit ang kadiliman. Isa pang aswang ang sumugod sa tabi ng bakod. Si Kapitan Dumug ay agad na naglatag ng asin sa hangin. Isinaboy niya ito. May tunog ng hiyaw at ungol mula sa aswang at bigla itong umatras. "Maganda kayo. Mukhang marami pang darating," sabi ng kapitana. Pagkalipas ng ilang minuto, mas marami pang anino ang lumalabas mula sa kagubatan. Ang ilan ay maliliit, mabilis at halos hindi mo makita sa dilim. Ang ilan naman ay mas malalaki at ang mga mata nila ay tila nagliliyab sa kadiliman. "John Pedring, sundan niyo ako. Kailangan natin itaboy sila palabas ng baryo," utos ni Kapitan Dumug. Habang abala sa labanan, naramdaman ni Andrea at Lumen na may isang masamang presensya na papalapit sa aming bahay. Ang hangin ay malamig at parang may umiihip sa mga bintana. "Kap, narinig niyo ba yun?" tanong ni Andrea. "Huwag kayong matakot. Huwag lalapit sa bintana. Gawin lang natin ang alam natin," sagot ng kapitana habang pinagmamasdan ang buong paligid. Ang mga aswang ay patuloy na sumunod sa baryo. Ngunit sa bawat galaw nila ay pinipigilan ng asin, bawang at ng ritual ni Kapitan Dumug. Sa kabila ng pagod, nananatili siyang matatag kasama sina John at Pedring
para protektahan ang baryo. Mula sa malayo, narinig ang ungol at sigaw ng mga aswang. Sabay-sabay ang kaluskos ng kanilang paglapag sa damuhan. Habang tumatagal ang gabi, mas lalo pang lumalakas ang kanilang galit. Si Kapitan Dumog ay tumingin sa amin ni Andrea at Lumen. Huwag kayong lalapit sa labas ha, paulit-ulit kong sinasabi. Panatilihin ang ilaw at bawang sa may bintana. Kung may gagalaw sa pinto, huwag bubuksan. Nagsimula ang pinakamahabang gabi ng aming buhay, habang ang baryo ay unti-unting napalilibutan ng dilim at kasamaan ng mga aswang. Papunta na sa gitna ng gabi, naramdaman namin lalong dumarami ang mga aswang sa paligid ng baryo. Ang bawat paggalaw nila ay parang sinusukat ang tibay at tapang ng aming mga tao. Si Kapitan Dumog ay nakatayo sa harap ng bahay ni Lumen. Tinitiyak na protektado kami ni Andrea at Lumen. Diyan, Pedring, bantayan niyo ang gilid at likod ng bahay. Andrea, yung utos ko sa inyo Nagpatuloy ang kaluskos sa paligid. Mula sa likod ng bahay, may isang nilalang ang dahan-dahang lumalapit sa amin. Ang mga mata nito ay nagliliyab at halata ang galit. Tulungan ninyo akong tabunan siya ng asin. Sabi ni Kapitan Dumog. Agad na kumilos sina Jan at Pedring. Hinagis ang asin sa direksyon ng isang nilalang. May tunog ng ungol at hiyaw mula sa aswang. At bigla itong umatras papunta sa gilid ng kagubatan. Kap, paano po natin sila haharapin ng sabay-sabay? Kung saan-saan sila sumusulpot Sundin niyo ang bawat galaw ko. Yun palagi ang gawin ninyo. Huwag lalapit sa labas. Gamitin ang asin at bawang. Ako ang haharap sa kanila. Habang abala siya sa pagpipigil ng mga aswang, si Andrea at Lumen ay patuloy na nagbabantay sa loob pero alam nilang kailangan nilang manatiling matatag. Maya-maya pa, may isang malaki at mabilis na aswang ang tumalon mula sa likod ng puno. Halos maabot ang bintana. Si Kapitan Dumog ay agad na tumalon at hinagis ang asin sa hangin. Ang aswang ay napahiyaw at umatras. Huwag kayo matakot. Sigaw niya. At maya-maya doon na nagsimula ang gabi na puno ng sigaw, ungol at kaluskos ng paglapag sa may damuhan. Habang si Kapitan Dumog at ang kanyang mga kasama ay patuloy na nakikipaglaban para sa kaligtasan ng baryo. Si Kapitan Dumog ay nakatayo sa harap ng pintuan ni Lumen. Hawak ang kanyang anting-anting, sabay hawi ng hangin na may asin at bawang. Bantayan ninyo ang bawat gilid. Sabi niya. Biglang may isang malaking anino na sumunod sa bakod. Ang katawan nito ay tila sumasayaw sa kadiliman at ang mga mata ay nagliliyab. Masyado maliksi ang kalaban, Kap. Huwag kayong matakot. Tulad ng sinabi ko, sundan nyo lang ang galaw ko. Ang aswang ay napahiya at umatras, pero halos hindi nagtagal ay may isa pang mas maliit at mabilis na sumugod sa bintana. Si Andrea ay napalapit sa kanya, pero si Lumen ay mabilis na humawak sa kanyang braso. "Huwag ka lalapit, Andrea. Kap, tulungan mo kami!" Sigaw ni Lumen. Si Kapitan Dumog ay mabilis na kumilos. Pinaghalong asin at bawang ang kanyang hinagi sa bintana. Ang aswang ay sumigaw at bigla itong tumakbo pabalik sa kadiliman. Habang tumatagal ang gabi, lalong dumadami at mas lalong naging agresibo ang mga aswang. Mula sa kagubatan at ilog, halos bawat sulok ng baryo ay pinagmamasdan nila. Maya-maya biglang may isang malaking aswang ulit ang tumalon mula sa puno, malapit sa bahay. Ang katawan nito ay mabilis kumilos at parang sinusubukang abutin ang bintana. Subalit agad itong sinalubong ni Kapitan Dumog at sinapak sa pagmumuka at halos lumaylay ang panga nito. Dahil sa kanyang ginawa, tumakbo ang nilalang na nag-aagaw buhay. Lumipas ang ilang oras at parang hindi nauubos ang lakas ng mga aswang. Habang nakatayo sa harap ng bahay ni Lumen, si Kapitan Dumog ay napapansin ang kakaibang kilos mula sa gilid ng bakod. Ang ilang anino ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa likod ng bahay, tila sinusubukang palusutin at pasukin ang depensa.
John, Pedring, talasan yung mga mata ninyo. Agad na tumakbo sina John at Pedring sa may bakod, hawak ang kahoy at ilang pampatigil. Ang isa sa mga aswang, maliit at mabilis, ay tumalon papunta sa likod ng bodega. Si Kapitan Dumog ay mabilis na humarap, hinagis ang asin at binanggit ang lumang ritual. Ang aswang ay napahiya at umatras. Ngunit maya-maya pa, naramdaman namin na may mas matinding laban na paparating bago magbukang liwaywaya. Mas mapanganib at mas agresibo kaysa sa lahat ng naranasan namin ngayong gabi. Sa pinakamadilim na pakikipaglaban, naramdaman ni Kapitan Dumog ang pinakamalakas na presensya ng kasamaan sa kagubatan. Ang tatlong malalaking aswang na sumugod kanina ay muling nagpakita. Sabay-sabay na humahabol papunta sa bakod. John, Pedring, hawakan ninyo ang mga kahoy. Huwag niyo hayaan silang makalapit sa bahay. Sigaw ni Kapitan Dumog. Maya-maya pa, naging abala na si Kapitan Dumog sa pagdepensa at pakikipaglaban sa mga halimaw. Matapos ang halos 2 oras na tuloy-tuloy na laban, unti-unti ang mga aswang ay nagsimulang umatras, nagtatakbuhan pabalik sa kagubatan at ilog. Ang gabi ay unti-unting humupa at ang katahimikan ay bumalik sa baryo. Si Kapitan Dumog ay huminga ng malalim, pawis at dumi ang katawan, ngunit nananatiling matatag. John, Pedring, siguraduhin mo lang nagtatago sa paligid. Andrea, Lumen, lumabas na kayo. Ligtas na tayo. Sabi niya habang tinutulungan silang lumabas ng bahay. Ang baryo ay tahimik na, ngunit ang takot at alaala ng gabing yun ay ramdam pa rin namin. Sa kabila ng lahat, si Kapitan Dumog, ang basagulero ng baryo, ay pinatunayan ng kanyang tapang at busilak na puso. Siya ang nagligtas sa baryo laban sa kasamaan, at ang bawat tao ay nakaramdam ng ginhawa at pasasalamat. Sa liwanag ng madaling araw, nakita naming naglakad ang mga tao sa paligid ng bakuran. Naglinis at nagpasalamat kay Kapitan Dumog. Sina Andrea at Lumen ay nakangiti na rin, bagamat pagod at ramdam ang kapayapaan sa baryo. Ang gabi ay nagtapos at ang panganib ng mga aswang ay pansamantalang napigilan. Ang pangalan ni Kapitan Dumog ay nanatili sa alaala ng bawat tao sa baryo. Hindi bilang takaw-gulo, kundi bilang isang lider, tunay na tagapagtanggol ng kanilang bawat tahanan. Magandang gabi po. Ako po si Angelo. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan namin noon na kahit matanda na ako ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang gabing muntik nang magwakas ang buhay namin magkakaibigan dahil sa isang nilalang na noon ko lang nakita. Isang gabunan na mas malakas at mas matikas pa sa lahat ng aswang na napagkwentuhan ko sa baryo namin. Taong 1978 sa isang liblib na bahagi ng Leyte, doon nagsimula ang lahat. Tahimik na baryo iyon sa umaga, puro huni ng ibon at kaluskos ng kawayan. Pero sa gabi, may mga bulong na hindi dapat marinig ng kahit sinong tao. Si Isagani ang tinatawag ng lahat na mandirigma ng baryo. Isang lalaking may tikas, tapang at lakas na parang hindi pangkaraniwang tao. Marami siyang laban na nalagpasan laban sa mga aswang at nilalang na gumagala tuwing kabilugan ng buwan. Si Melchor naman, ang matalik niyang kaibigan, may pagkapilyo pero matapang. Si Agnes at Vilma, magkapatid na tahimik lang, ngunit may matalas na pakiramdam sa kakaibang presensya. At si Mang Nestor, ang pinakamatanda sa baryo, ang parang tagabantay ng lumang kaalaman. Noong gabing yun, madilim ang langit at parang mabigat ang hangin. Hindi pa man bumubuhos ang ulan, ramdam na namin ang kakaibang lamig. Nasa kubo kami ni na Melchor dahil may narinig kaming kaluskos sa likod ng nyugan. Sabi ni Melchor, Gani, may nararamdaman ako. Sumagot si Isagani, hindi tumingin sa amin, nakatitig lang sa labas. Masyadong tahimik.
para sa ganitong oras may dumarating. Nagkatinginan kami ni na Agnes at Vilma, maging sina Mang Nestor, na kalmado, napatingin sa puno ng kawayan sa paligid. Isagani, kung ano man yan, mas malakas yan kaysa sa mga nakalaban mo noon. Ibang amoy ang dala ng hangin. Tahimik lang si Isagani, pero alam naming ramdam niya rin habang lumalalim ang gabi. Unti-unti kaming nakarinig ng isang mabigat, humahagis-bis na paghinga. Hindi iyon tao, hindi rin hayop. Lumingon si Vilma, hawak ang braso ni Agnes. Kuya Angelo, narinig mo ba yan? Parang nasa pagitan ng mga puno. Biglang nagsalita si Isagani. Maganda kayo, huwag kayong lalapit sa bintana. Pero huli na. Sa mismong bintana, may sumilip na dalawang bilog, dilaw at kumikislap na parang mata ng malaking paniki. Nakadikit sa kahoy ang dalawang matatalas na kuko na kayang bumaon sa anumang tatamaan nito. Sumigaw si Agnes. Diyos ko! Sa isang iglap, kumawala ang nilalang mula sa dilim. Isang gabunan, kalahating tao, kalahating paniki. Ngunit mas malaki, mas matikas, at ang mga pakpak niya parang kumakaluskos ng tuyong sako. Sabi ni Melchor, Isagani, gabunan yan. Sabi ng matatanda, mas malakas pa yan sa tikbalang. ngumisi si Isagani. Mas malakas siya, edi mas masarap patumbahin. Habang sumisigaw ang hangin, lumundag palabas si Isagani, dala ang kanyang matandang sibat. Tumayo kaming apat sa loob ng kubo, nanginginig sa kaba, pero sinusundan ang bawat galaw niya. Sumigaw si Vilma. Gani, huwag kang lalapit masyado, ang bilis niyan. Hindi siya nakinig. Sa unang banda, biglang umataki ang gabunan. Bumaba mula sa ere na parang bagyong nabagsak sa bubunga. Tumama ang pakpak nito sa lupa at nagdulot ng lupaing umangat ang alikabok. Mabilis na sumagot si Isagani. Itinusok niya ang sibat sa gilid ng nilalang, ngunit hindi tumagos. Parang bakal ang balat neto. Sabi naman ni Melchor, Gani, hindi tinatablan. Sumagot si Isagani habang umiiwas sa hampas ng mahahabang kuko. Tinatablan yan. Kailangan lang ng tamang lugar. Sa puntong yon, lumabas na rin si Mang Nestor. May dala siyang lumang bote ng langis na may kakaibang amoy. Isagani, dito mo ibuhos. Ibuhos mo to sa sibat mo. Kinabig ni Isagani ang sibat. Mabilis niyang binuhusan ng langis at nagbaga ang dulo nito na parang pinainit na apoy. Pero bago pa man ulit makalapit si Isagani, umikot ang gabunan. Kumampay ng malakas ang pakpak at naglabas ng sigaw na parang pinaghalong baboy at paniki at ng tao. Nanginginig si Agnes. Kuya, parang hindi natin kakayanin yan. Huwag kang bibitaw. Hindi papayag si Isagani na mawala sa atin. Sagot naman ni Vilma. Bigla kaming nabingi sa lakas ng paglipad ng gabunan. Umangat ito ng mataas at bumagsak sa lupa sa tapat mismo ni Isagani. Tinulak si Isagani at tumilapon siya ilang metro palayo. Agad tumakbo si Melchor papunta sa kanya, pero pinigilan siya ni Melchor. Wag ikaw ang mauna. Nahirapan tumayo si Isagani. Nilalamon ng kirot ang kanyang tagiliran, pero napangiti siya. Ayos lang ta, hindi pa ako tapos. Bumalik siya sa gitna ng bakuran, hinarap ang gabunan at tinayo ang nagbabagang sibat. Tumigil ang hangin, parang nakatingin ang buong kagubatan, at sa isang iglap, sumugod ang gabunan, mas mabilis pa kaysa kanina. Hinampas niya ang lupa at gumulong si Isagani para umiwas. Ngunit bago pa man makalayo, hinila siya ng nilalang gamit ang mahaba nitong kuko. Napasigaw naman si Agnes. Umikot ang gabunan at itinaas si Isagani sa ere, saka ibinagsak sa lupa. Narinig namin ang tunog ng pagbali ng kahoy at paghampas ng katawan. Nanginginig kami sa takot, pero tumindig pa rin si Isagani. Hindi mo kami mauubos dito.
Hindi ngayon. Parang nagalit ang gabunan. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Parang may balak na tapusin siya. Sumigaw si Mang Nestor. Sagani sa leeg. Doon siya mahina. Agad kumilo si Isagani. Nang tumalon ang gabunan para sunggaban siya, isinagad niya ang sibat pataas at tumama ito sa leeg ng nilalang. Nagliyab ang balat ng gabunan. Tumili ito ng napakalakas. Nanginginig naman ang lupa. Nagkalat ang mga tuyong dahon. Pilit nitong tinanggal ang sibat, ngunit lumalalim palalo. Nang huminto ang sigaw ng nilalang, dahan-dahan itong bumagsak. Umuga ang lupa nang tumama ang katawan nito. Humahango si Isagani, halos hindi makatayo. Lumapit kaming lahat. Sabi naman ni Melchor. Gani, ayos ka lang ba? Ngumiti si Isagani kahit hirap huminga. Oh, konting pahinga lang. Ang tigas din ng ulo ng gabunang yon. Tumulo ang luha ni Agnes sa sobrang pagod at takot. Salamat, akala namin wala ka na. Tinapik ni Isagani ang balikat niya. Hanggat nandito ako, lalaban ako. Sagot niya. Pero bago pa man namin maisip na tapos na ang lahat, biglang umalo ng hangin mula sa kagubatan. Hindi pa kami sigurado kung iyon ay hangin lang o may isa pang nilalang na paparating. Humupa na ang alikabok sa paligid ng tuluyang bumagsak ang gabunan, pero hindi pa rin kami nakahinga ng maayos. Nakatingin lang kaming lahat sa direksyon ng gubat, kasi yung malamig na hangin na biglang umalon mula roon, ibang klaseng lamig yun. Hindi pangkaraniwan. Para bang may tumawid na presensya na hindi namin nakikita, pero ramdam ng balat namin. Si Vilma ang unang nagsalita. Humigpit ang hawak kay Agnes. Kuya Angelo, bakit parang may malapit pa? Saglit lang pero ramdam naming tumigas ang panga ni Isagani. Kahit sugatan siya, agad niyang kinuha ulit ang sibat na may natuyong langis sa dulo. Sabi naman ni Melchor. Gani, teka, hindi ka pa nga nakakabawi. Mauubos ka kapag mag-isa ka. Saglit tumingin si Isagani kay Melchor. Hindi ko kailangan maging buo para makipaglaban. Kailangan ko lang tumayo. Habang nag-uusap sila, napansin ko na gumagalaw ang mga dahon sa gilid. Hindi dahil sa hangin, kundi dahil may mabigat na humahakbang. Mabagal, dahan-dahan, para bang pinapakiramdaman kami. Hindi yung gabunan, ibang kilos eh. Parang mabigat. Hindi namin alam kung tatakbo na ba kami o mananatili sa pinagtayuan namin. Bawat segundo tumitindi ang kaba. Mga ilang hakbang mula sa ilaw ng lampara, may dumungaw na anino. Mahaba, biluga ng balikat at parang sobrang lapad. Hindi pa namin nakikita ng buo pero ramdam namin agad. Hindi iyon ordinaryong hayop. Parang kinurot kami ng malamig na hangin. Nagpakawala ng mababang ungol ang anino. Hindi iyak, hindi huni. Parang tunog ng basag na kahoy na piniga. Sumigaw si Agnes. Huwag kayong lalapit. Pero hindi naman talaga kami kikilos. Kahit si Melchor na matapang, kung matapang, hindi makagalaw. Humakbang si Isagani kahit hirap tumayo. Hawak ang sibat, nakahawak sa tagiliran pero nagpakita ng sakit. Lumabas ka na kung sino ka man, sabi niya. Sa halip na lumabas, huminto ang nilalang, parang nag-isip. Parang nagmamasid kung papaano kami gagalaw. Si Mang Nestor nanginginig ang boses. Sagani, hindi yan aswang. Matanda yan. Mas luma at mas masama. Nang umihip ang hangin, doon namin nakita ng kaunti ang mukha nito. Mahaba ang buhok na parang sanga. Mata na puro puti at bunganga na may pangil pero hindi tulad ng gabunan. Mas parang lobo na napilitang maging tao. Sumigaw si Melchor. Wakbak ba yan? Hindi yan wakbak, di ba? Mas malaki yan. Sumagot si Mang Nestor. Hindi yan wakbak. Hindi rin tikbala. Isa yan sa mga kakampi ng gabunan. Tagabantay ng yungib sa may bundok. Napabuntong hininga si Agnes. Ibig sabihin may iba pa palang nilalang na bukod sa kanila? Ngumisi si Mang Nestor. Ang gabunan, tagapagmisahe lang, hindi siya hari.
Parang tumigil naman ang oras. Hindi pa man nakakalapit ang nilalang, nagbitaw si Isagani ng salita. Kung lalapit ka, mauuna ka rin. Hindi mo kami maaabutan ng buo. Umusad ang nilalang. 3 hakbang lang, pero parang umuga ang lupa. Dama namin ang bigat ng bawat paglapit nito. Si Vilma napaiyak. "Kuya, paano na tayo?" sabi niya. Hinawakan ko ang balikat niya. "Huwag kang bibitaw. Huwag muna." Ibinaba ng nilalang ang ulo nito. Parang nanlilisik ang mga mata. At sa unang pagkakataon nagsalita siya. Hindi malinaw pero sapat para mabalot ng takot ang sikmura namin. Kumapit si Agnes sa dibdib niya. At parang sinabi ng nilalang na sumunod kami. Ngayon ko lang naramdaman na hindi namin kayang labanan to. Iba ang lakas niya. Hindi namin alam kung anong gagawin. Pero si Isagani, kahit sugatan, pagod at halos hindi makatayo, umangat ang sibat at pumwesto. Parang mandirigmang sanay sa panganib. "Pag sinabi kong takbo, ilayo mo sila. Kahit pilitin mo ko, hindi ako alis dito hanggat hindi ko pinapatumbal lahat ng susunod sa atin," sabi niya kay Melchor. Huwag kang magpakabayani, Isagani. Hindi ka nag-iisa. Sabi ni Melchor. Ngumiti si Isagani kahit duguan. "Ngayon hindi," sabi niya. Isang iglap lang, tumalon ang nilalang. Mabilis parang higanting aso na may galit na lakas. Tumama sa lupa sa harap mismo ni Isagani. Umuga ang lupa. Napasigaw naman si Vilma. Bago pa man makasunod ang nilalang, itinulak ni Melchor si Agnes at ako palayo. Huwag kayong lalapit. Dito lang kayo. Umikot ang nilalang at naglabas ng mahabang ungol na parang mahina pero nakabibingi sa utak. Hawak kami sa tenga. Si Melchor, Nestor ay sumigaw. Agad tumalon naman si Isagani. Itinaas ang sibat at sinubukan itong itarak sa bungo ng nilalang. Pero bago tumama ang sibat, sinalubong siya ng nilalang gamit ang malaking braso at tumilapon si Isagani sa may sanga. Napasigaw naman si Melchor. Namilog ang mata namin. Lahat kami napaluhod sa biglaang lakas ng nilalang. Naglalaway na ito, nakatingin sa amin. Tila nagpapasyang sino ang unang tatapusin. At doon ko napansin na hindi pa ito ang pinakamatindi. May mas mabigat pang presensya sa likod ng gubat. Parang may isa pang nilalang na mas malaki pa sa gabunan at sa kasalukuyang harap namin. Pagbagsak ni Isagani sa may sanga ng puno, napayuko siya sandali dahil sa bigat ng tama. Kahit madilim, kita naming nanginginig ang braso niya habang pilit niyang bumababa. Si Melchor agad ang tumakbo para saluhin siya. Gani, dahan-dahan. Hindi ka na makahinga ng maayos. Pero tinulak ni Isagani ang kamay niya. "Kaya ko pa. Hindi pwedeng tumigil." Habang nagsasalita siya, unti-unting lumalapit ang nilalang. Hindi ito nagmamadali. Parang alam niyang wala kaming pupuntahan. Bawat tapak nito sa lupa ay nag-iwan ng marka na parang sinusunog ang damo. Si Agnes naman halos walang boses. Si Mang Nestor na patingin sa gubat. Hindi kumikilos. Oo, hindi ito ang hinahanap natin. Ito ang tagapagpauna. Hinawakan ko ang braso ni Vilma dahil nanginginig na siya. "Huwag kang bibitaw. Huwag kang titingin sa mata niya." Pero hindi niya napigilang tumingin. Pagkatingin niya, bigla siyang napasigaw. "Kuya, parang hinihila ako papalapit." Umangat ang buhok niya sa batok. Nilapitan ko siya. Pinigilan ko siyang humakbang. Parang may lakas na humihigop mula sa nilalang. Napasigaw naman si Melchor. Huwag mo titigan, Vilma. Tumingin ka sa lupa. Pero dumampi ang tingin ng nilalang kay Isagani. Umangil ito ng napakalakas, mas malakas kaysa kanina. At sa angil na iyon, parang gumapang ang lamig sa buong katawan namin. Sa isang segundo lang, umariba ang nilalang, tumalon diretso kay Isagani. Hindi na nagbabago ang kanyang pakay na patayin. Tinulak naman ni Melchor si Isagani papalayo.
Sagani, umiwas ka! Pero huli na, inabot ng nilalang ang balikat ni Isagani gamit ang mahabang kuko at nag-iwan ito ng 3 malalalim na hiwa. Napasigaw si Isagani pero agad siyang umatras at itinaas niya ang sibat. Sumigaw naman si Mang Nestor. Gani, huwag mo hintayin na lumapit. Unahan mo. Kahit hirap huminga, dumiretso si Isagani at sinaksak ang nilalang sa tagiliran. Sumirit ang maitim na dugo pero hindi pa rin ito tumigil. Kumapit pa lalo sa katawan ni Isagani at tinangkang hilahin ang ulo niya. Napasigaw ang dalawa, si Agnes at si Vilma, nang makita nila ang kaganapan. Isang mabilis na hampas ang ginawa ni Melchor gamit ang kahoy na poste galing sa gilid ng kubo. Tinamaan ang likod ng nilalang pero parang wala lang. Binalingan nito si Melchor at umawang ang bibig na puno ng laway. Melchor, layuan mo yan! Sigaw ko. Hindi gumalaw si Melchor. Nakatayo lang. Nanginginig pero hindi umuurong. Habang nakadikit ang nilalang kay Isagani, mabilis na binuhos ni Mang Nestor ang laman ng isa pang maliit na bote sa sibat. Dahan-dahang nagbabaga ang sibat ulit at naglabas ng usok. Sabi ni Mang Nestor, Isagani sa dibdib, sa mismong gitna. sa isang iglap, may lakas na parang hindi niya dapat kaya. Iniangat ni Isagani ang sibat at sinaksak ang dibdib ng nilalang ng buong puwersa. Tumagos ito at doon nagsimulang manginig ang katawan ng nilalang. Nagpakawala ito ng malalim na ungol, masakit, sabog, puno ng galit at takot. Dumiin ang sibat. Nagliyab ang balat sa paligid ng sugat. Ibinagsak ng nilalang si Isagani at umatras ng pabagsak sa lupa. Humandusay ito at nanginginig pa. Pero hindi pa patay. Umaangat pa ang dibdib nito. Lumapit si Mang Nestor, nakatitig dito. Hindi pa patay yan. Pero hindi na makakalakad ng matagal. Ang tanging papatigil dyan, yung nilalang na nasa loob ng gubat. Humigpit ang hawak ko kay Vilma. Anong ibig niyo pong sabihin, Mang Nestor? Na darating yun dito? Tumango si Mang Nestor, mabagal at mabigat. Oo, papunta na. At mas malakas pa sa gabunan at sa nilalang na ito. Doon na namin narinig, mula sa pinakaloob na bahagi ng gubat, may dumagundong na tunog. Hindi hakbang, hindi lipad. Para siyang malalaking kahoy na nagigiba isa-isa. Si Vilma napahawak sa dibdib niya. Kuya Angelo, parang lumalapit na yung pinakamalaki. Si Agnes naman nakapikit. Hindi tulad ng ibang nilalang, parang hindi na galing sa lupa. Ibang klaseng presensya. Si Melchor napatingin kay Isagani. Isagani, kaya mo pa ba? Tumingin si Isagani sa amin isa-isa. Pawis, dugo at hirap makita sa mukha niya. Pero matatag pa rin ang mata. Wala nang tanong-tanong. Ano mang lumabas dyan, haharapin natin. Maya-maya huminto ang hangin, pati ang mga kuliglig ay tumigil. Pati dahon hindi gumalaw. At mula sa loob ng gubat, umangat ang anino. Hindi pa lumalabas pero mas malaki pa sa punong katabi nito. Naramdaman naming lahat ang bigat, parang tinatakpan ang dibdib namin. At doon na nagsimula na kumalabog ang lupa. Isang hakbang, isa pa at nasundan pa. Hindi na ito ordinaryong nilalang, hindi ito gabunan, hindi ito katulad ng nauna. At nang umusad ang anino papalapit, doon namin nakitang may pakpak din ito. Mas malaki, mas makapal, mas matigas. At ang tunog nito'y parang bato na ibinagsak sa lupa. Lumabas mula sa dilim ang mas malaking nilalang. Unti-unti itong lumitaw habang gumuguho ang mga tuyong sanga na nadadaanan ng pakpak neto. Mas mataas pa sa punong kapok sa gilid ng baryo. Ang balat niya makintab na parang mamasamasang kahoy at ang muka'y halos wala ng hulma. Parang pinaghalong hayop at tao na pinagtagpi-tagpi. Humigpit ang hawak ni Melchor sa poste. Gani, paano natin lalabanan yan? Si Isagani basag ang boses pero diretso ang tingin.
Hindi ko alam. Pero hindi tayo pwedeng tumakbo. Kapag ginawa natin yon, pupuntahan niya yung mga bahay sa ibaba. Umangat ang pakpak ng nilalang at lumipad ng mababang distansya. Sapat para mabagsakan ang mga tuyong dahon. Tumama ang malamig na hangin sa amin na parang bulong ng matandang puno. Si Agnes naman nanginginig. Hindi na makahinga, parang piniga ang dibdib. Napatingin si Mang Nestor, bakas ang pagkabahala sa muka. Maya-maya, tumakbo ng mabilis si Melchor. Hinatak si Isagani palayo bago pa umabot ang kuko ng halimaw. Isang iglap lang, sumagasa ang braso ng nilalang sa lupa at nabiyak ang katawan malapit sa punong kahoy. Isagani, umatras ka muna. Sigaw ni Melchor. Pero hindi kumilo si Isagani. Pinilit niyang tumayo ng diretso. Hawak ang sibat. Kung aatras ako ngayon, uunahin nila kayo. Hindi pwede. Kuya Isagani, huwag kang ganyan. Sabi naman ni Vilma. Pero tumingin si Isagani sa kanya. Hindi ko kailangan maging matigas. Kailangan ko lang tumayo. Naglabas ng malalim na ungol ang halimaw. Mas malupit, mas masakit sa tenga, at lahat kami napayuko. Si Agnes halos nasubsob sa lupa habang takot na takot. Habang gumagalaw ang halimaw, parang may kasama itong hangin na itima. Hindi usok, hindi ulap, pero parang anino na dumudula sa lupa. Si Mang Nestor sumigaw. Yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Huwag niyong hayaang madikit kayo dyan. Pero kumunat ang anino at halos hindi na kami makalapit. Si Melchor ang unang nag-init ng ulo. Paano namin iiwasan yan? Nagkalat sa paligid. Walang sumagot. Tumingin ang malaking nilalang kay Isagani at sa isang iglap, sumugod ulit. Bago umabot ang halimaw, tumalon si Melchor at ibinato ang poste ng buong lakas sa mukha ng nilalang. Tumama ito, pero parang kahoy lang na pinupok sa pader. Tumalikod ang halimaw at sinundan si Melchor. Napatras naman si Melchor. Gani, bilisan mo. Ako ang pinupunteriya niya. Ngunit bago pa abutan, may marahas na tunog na sumabog mula sa lungga ng nilalang sa parting likuran. Parang pumutok ang laman ng dating tinamaan ni Isagani. Ang naunang nilalang na sinaksak ni Isagani kanina ay biglang umungol ng sobrang lakas. Parang naghihingalo pero galit. Dahil sa ungol neto, napatingin ng malaking halimaw. Tumigil ito, parang nagdadalawang isip. Sinamantala iyon ni Isagani. Tumakbo siya kahit piyok na ang lakad at diniretso ang pagiging bukas ng tagiliran ng halimaw. Itinulak niya ng buo ang sibat at sumigaw siya. Ngayon, tumba ka na! Tumama ang sibat pero tumalbog lang. Parang bato ang balat ng halimaw. Dahil doon napasigaw si Vilma. Tinamaan ng malaking nilalang si Isagani ng likod ng kamay. Tumilapon siya papunta sa lupa. Napahawak si Isagani sa tagiliran. Halos hindi na makaangat. Agad tumakbo si Melchor papunta sa kanya. Gani, huwag ka pumikit. Si Agnes lumuhod sa tabi. Isagani, nakita mo ba ako? Umubo si Isagani. Nandito pa ako. Huwag niyo akong ilibing ng buhay. Biglang may kumikinang naliwanag mula sa likod ng nilalang. Hindi ito gaanong maliwanag pero parang mga guhit ng puting apoy na lumilitaw mula sa sugat ng pakpak nito. Tinuro ito ni Vilma. Kuya, bakit parang mas lumalakas pa siya? Si Mang Nestor ang mabilis na sumagot. Kasi pinatay ninyo ang alagad niya. Mas lalo yang lalakas kapag galit. Humigpit ang hangin. Hindi na kami makalapit. Pati ang lupa sa ilalim ng nilalang ay nanginginig. Sumigaw si Melchor. Mister, sabihin mo, ano bang kahinaan nito? Huminga ng malalim si Mang Nestor. Meron, pero hindi madali. Ang kahinaan niya nasa ilalim ng leeg, pero kailangan mong ilapit ang sibat ng ilang dangkal. Hindi mo tatamaan yun mula sa malayo.
Napatulala si Melchor. Paano namin gagawin yun kung kaya kami pitpitin? Sabi niya. Tumingin si Isagani sa kanila kahit hirap huminga. Melchor, tulungan mo ko. Tulungan mo ko tumayo. Napakunot ang noo ni Melchor. Isagani, hindi ka na makatayo ng diretsyo. Baka ikamatay mo to. Kung hindi natin to harapin, mas marami ang mamamatay sa baba, hindi lang tayo. Dahan-dahang tinulungan ni Melchor si Isaganing tumayo. Nanginginig ang tuhod ni Isagani pero hindi bumibigay. Tumingin siya sa halimaw. Diretso walang takot kahit halos mawalan na siya ng malay. Tapusin na natin to. Sabi niya. At doon lumakad ang malaking nilalang papunta sa kanila. Mabagal, mabigat, handang manlapa ng kahit sino. At dahil sa kanilang pagpupursige, napagtagumpayan nilang tamaan ang kahinaan ng halimaw sa may bandang leeg nito. Dahil doon pagkatapos nun, bumagsak si Isagani sa lupa at nawalan ng malay. Maya-maya pa'y nilapitan nila ito at bumalik ang hininga. Akala nila patay na si Isagani. Tumungo si Mang Nestor sa gitna, tinignan ang bakas ng halimaw sa lupa. Matagal nang hindi nagpapakita ang ganitong nilalang. Mabuti na lang at nagtulungan kayo at nagpakita ng tapang. Sumalubong si Melchor kay Isagani. Isagani, hindi ko akalain na kayang-kaya mo pa palang harapin yun. Ngumiti si Isagani. Bahagyang napahinga. Hindi ako nag-iisa. Bawat isa sa atin ay mangdirigma sa sariling paraan. Kung may mangyayari man, kailangan tayong magtulungan. Paubo-ubong sabi niya. Sa wakas, dumampi ang katahimikan sa baryo. Ang mga natirang bakas ng laban ay nagbigay paalala sa lahat na sa gitna ng dilima ay may mga taong handang lumaban para sa kapwa. Si Vilma at Agnes ay nagkatinginan, halos hindi makapaniwala. Tumango si Mang Nestor. Oo, at huwag kayong makakalimot. Ang tapang at puso ng tao, minsan mas malakas pa kaysa sa pinakamalakas na nilalang sa kagubatan. Hinawakan ni Isagani ang kamay ni Vilma at Agnes at tumalikod sa gitna ng baryo. Oras na para bumalik sa bahay. Pero laging handa tayo para sa susunod na dumating. Sa ilalim ng buwan at tahimik na kagubatan, unti-unting nanumbalik ang katahimikan. Ang baryo, bagamat sugatan at naluhod sa takot, ay nananatiling buhay at may pag-asa sa bawat hininga ng mga naninirahan dito.